Si Yuta ay isang miserableng talunang nakukuha ang kapangyarihan sa damit pambaba ng mga babae. Matapos madiskubre ang kakayahan sa isang holdapan sa bus, sinakripisyo niya ang sarili upang iligtas ang bayani, ngunit iniligtas siya ng babae. Nang gantimpalaan siya ng isa pang tanawin, biglang may kumuha ng kanyang katawan at siya'y naging espiritu. Nakilala niya ang gabay na si Chiranosuke, na sinabing kailangan niyang hanapin ang aklat ng mga spell upang makabalik siya sa katawan. Mabuting ang aklat na pinamagatang ng dalagandala ay nakatago lang sa bahay ng Koray, na mismong gusali kung saan rin siya nakatira. Bago yon, napaisip si Yuta kung sino ang nasa tamang pag-iisip na magnanais ng kanyang katawan. Dahil sa kakayahang tumagos sa mga pader, inimbestigahan niya ang nerd na si Itong naninirahan sa room 103. Gayunpaman, nang aksidente niyang makita ang pambaba nito'y may malaking pagsabog na naganap dahil sa asteroid na tumama sa daigdig, na nagpapatunay na ang pagtingin rito'y may matinding kapalit. Habang lumulutang sa kalawakan, isiniwalat ni Chiranosuking tuwing siya ay nag-iinit, tatamaan ng bulalakaw ang mundo at mawawala ang sangkatauhan, na ginagawang ultimate cock blocker si Yuta. Dagdag pa ni Chiranosuke, si Yuta ay nagkakaroon ng superhuman abilities tuwing humaharap sa hilaga, ngunit kung siya ay lalabis sa limitasyon, mawawalan siya ng malay at magdudulot ng apokalipse. Gayunpaman, dahil siya ay espiritu at hindi pisikal na nilalang, may kakayahan siyang bumalik sa nakaraan at ulitin ang lahat. Dahil dito, tineleport siya ni Chiranosuke pabalik sa kwarto ni Ito, ngunit bago masilip ang pambaba nito, lumusot siya sa room 101 kung saan nakita niya si Narujino na naghahanap ng aklat. Ang babaeng si Rabura ay pumasok upang isauli ang aklat ni Narujino at humiling ng kaluluwa para sa peking exorcism ng mga kapitbahay. Lumalabas na mali pala ang naisauli niyang aklat. Pagkatapos nito, nagpasya siyang bisitahin ang isang babaeng nagngangalang Daihatsu, na kanya ring landlady. Nang subukan niyang kunin ang aklat sa kwarto, lumusot ang kanyang kamay dito. Lumitaw si Chiranosuke at sinabing masyadong mababa ang ghost level niya para sa mga ganun at sa ngayon, ay magagaan lang ang maaari niyang galawin. Nang pagulungin ni Yuta ang yarn sa pagiging multo, lumitaw ang teksto sa ulo niyang nagpapakita ng skill level ng baguhan. Napansin ni Daihatsu ang bolang yarn sa lapag at yumuko upang kunin ito. Gayunpaman, na-distract siya ng aklat na lumalabas na isang photo album lang pala. Inulat sa balita ang teatrong hinostage ng mga kriminal na tinatawag na Kyumi, na nag-udyok kay Narujino at Daihatsu na maghanda para sa isang rescue mission. Matapos magbihis ni Narujino sa hero costume na Strange Juice, pumunta siya sa baba at sumakay sa motor papuntang teatro. Gayunpaman, isang sinulid mula sa sweater ni Daihatsu ang sumabit, na dahilan upang ito ay maubos. Hindi alam ni Yuta ang sitwasyon, kaya napatingin siya at nawala ng kontrol, na dahilan upang ang buong planeta ay tuluyang mabura na naman. Sa sunod na cycle, isiniwalat ni Rabura kay Daihatsung hindi nagtagumpay ang peking exorcism, kaya naman naisip niyang magpakalasing na parang wala ng bukas. Sinabi rin niya na siya ay nadidismaya dahil wala siyang anumang kapangyarihang espiritual sa kabila ng kanyang generational talent bilang isang priestess. Habang ginagamit niya ang dahilang di totoo ang multo, pabiro at aksidenteng tumuro si Daihatsu kay Yuta, kaya naisip nitong nakikita siya. Bigla nilang narinig ang sigaw sa ibaba at pumunta siya upang tingnan ang ingay. Si Ito yon, na ngayon ay sinusubukang itago ang tunay na dahilan ng pagsigaw sa pagpapanggap na may scab. Kahit pa naghihinala, iniwan siya ni Daihatsu at nagmungkahing magpatingin siya sa doktor. Samantala, ipinaliwanag ni Chiranosuke kay Yutang ang mga kaluluwang iniwan ang katawan ay nagigising bigla, kaya siya nagising halos 2 araw matapos manakaw ang katawan. Sinubukan ni Yutang ibalik ang oras upang mabawi ang katawan, ngunit nalaman niyang ang kapangyarihan ay halos walang pakinabang. Ipinakita sa kanya ni Chiranosuke ang stream ng kasalukuyang katawang abala sa kahinahinalang package. Nagdesisyon si Yutang mag-focus muna sa paghahanap ng nandala-gandala bago sa ibang bagay. Sa kabilang banda, abala si Daihatsu sa panonood ng isang ad sa kung paano ayusin ang pusong wasak sa pamamagitan ng aklat na Chirmancy. Sa aklat na binuo ng NASA, maaaring ipadala ang mga alalahanin sa mga bituin sa isang kisap mata. Habang iniisip ni Rabura ang romantikong paglapit ng isang interesado sa kanyang exorcism, di niya maiwasang isipin ang reaksyon nito pag nalaman na isa lang siyang charlatan na may magarbong balabal. Nakita ito ni Yuta at naalala ng siya'y nalasing dahil sa dating crush, nakahawak ang ibang babae, at nagpahayag ng sama ng loob. Binanggit din niya ang kapatid ni Yutang si Aki nang lumipat at nag-aral sa US. Dumating si Narujino na may dalang apple pie at nagulat nang makita ang kanyang lagay.
Nagsimula silang mag-usap tungkol sa bus hijacking at isiniwalat ni Raburang si Akina ay naroroon sa oras ng insidente ngunit biglang kinailangang umalis. Sumakay sila ni Yuta sa bus upang ihatid siya sa paliparan at doon nangyari ang nasabing insidente. Umentrada si Daihatsung nakabihis kalapati at may pagmamalaking inanunsyo ang kasanayan sa ancient art ng chairmancy. Nang magsimula siya sa kanyang hinandang sayaw ay narating ni Rabura ang sukdulan ng kanyang pagkainis. Sa kabila ng pahayag ni Daihatsung para iyon mapagaan ang loob ni Rabura, naisip ni Raburang pang-aasar niya ito kaya nagsimulang magtalo ang dalawa. Nakatanggap si ito ng tawag mula sa lalaking pinababalik siya sa paaralan upang tapusin ang isang script. Habang nagsasalita, dumating si Narujinong may dalang apple pie para kay ito. Sa kwarto ni Rabura, inakala niyang ang chairmancy ay necromancy at nagsayaw upang magtawag ng multo nang lumitaw si Chiranosuke at sinabihan si Yutang magparamdam. Nang ipaalala ni Yuta ang mababang skill level, sinabi ni Chiranosuking maaaring makatulong ang cinnamon. Dito'y ginamit ni Yuta ang kapangyarihan upang magbasag ng vase na nagpataas ng skill level sa intermediate. Samantala, hindi komportable si ito nang magpasya si Narujinong manatili. Sa kabila ng tensyon, sinabi niyang nag-aalala siya para kay ito na laging nasa kwarto. Si ito naman ay gumawa ng iba't ibang paraan upang itago ang alagang hayop at umabot sa puntong kinagat ang hilaw na salmon mula sa food bowl sa desperadong pagtatangkang mapanatili ang lihim. Nabaliw si ito at sinabing tumutubo ang mga plato sa likod upang takutin si Narujino palabas ng kanyang kwarto. Kaso'y kabaliktaran ang nangyari dahil naintriga lalo si Rabura at Daihatsu. Inakala nilang siya'y sinasaniban, ngunit biglang lumitaw ang batang oso at nabisto ang lihim niya. Pinaalala ni Daihatsu ang tungkol sa no-pet policy, ngunit isiniwalat ni itong natagpuan niya ang osong si Muhi sa ulan at hindi niya magawang iwan ito. Ayaw maniwala ni Daihatsu at nagbantang tatawag ng animal control. Gayunpaman, nakumbinsi nila si itong hindi pangkaraniwang ang isang oso ay maiwan ng mag-isa kaya dapat silang mag-imbestiga muna. Pumayag siya at napanatili niyang alaga si Muhi. Kinagabihan, binisita ni Narujino si Daihatsu at nag-usap sila sa kung bakit huminto si ito sa paaralan. Nakikinig si Yuta at naalala ang panahong may isang taong tumalo sa kanya sa paboritong online game. Lumalabas na si ito yon na tumatakas pa ng paaralan para lang makapaglaro buong araw. Nagkalapit sila sa laro at isiniwalat ni ito ang kaganapan sa paaralan na sobrang lala at dahilan kung bakit di siya pumapasok. Ang mas malala, ang ama niya ay board member sa paaralan at tinakwil siya upang magkaroon ng magandang imahe para sa sarili kaya nagsimula siyang manirahan sa Koray House. Iminungkahi ni Narujino na magdaos ng party para sa bisperas ng Pasko upang pasayahin si ito, ngunit pinakita ni Rabura kung paano nabasag ang vase dati. Gayunpaman, ang pangangailangan ni Yuta sa cinnamon upang basagin ang vase ay dinala si ito sa alanganin, lalo na nang ipunto ni Daihatsung ang sayaw ay para iangat ang espiritu't hindi tawagin. Nadismaya siya sa sarili dahil hindi niya natuloy ang tradisyon ng pamilyang maging isang priestess, ngunit sinimulan ni Daihatsu at Narujino ang paggawa ng chairmancy act upang pasayahin siya. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay sila't napatawa nila ito. Nakita naman ni ito ang listahan ng mga biktima mula sa taon at lubos na nabigla nang makita ang kanyang pangalang nakasulat sa ibaba. Isang lalaking kakaiba ang suot ang nagsalita tungkol sa VR-1 asteroid na papalapit sa Earth at ikinumpara ang laki nito sa asteroid na umubos sa mga dinosaur. Inihayag ng ilang organisasyon na ito'y dadaan lang malapit sa Earth, ngunit sinabi ng lalaking sa December 31 ay magiging isang sequel na ito sa Don't Look Up kung di sila kikilos. Sinabi niya ring ang mga leader ng iba't ibang bansa ay nilikas na sa mga nuclear shelter at ang mga tao ay naiwan para mamatay. Ang kinatawa ng Kyumi ay humiling sa mga hapon na ihayag ang totoo sa publiko. Sa kabila ng pagtanggi ng news anchor, napagtanto ni Yutang nagsasabi sila ng totoo, at nalaman ring ang dating leader na si Clyde ay namatay kaya napaisip kung ito ang sumanib sa kanyang katawan. Samantala, naistorbo si ito ni Narujino na nakabihis bilang santa at nagdala ng Christmas tree. Ipinasok niya ang puno sa loob ng kwarto at planong iwanan na doon na natural na di nagustuhan ni ito. Pinakita niya ang video ni Narujino bilang strange juice kaya tumakbo ito kay Daihatsu para magpatulong. Di naglaon, dumating si ito sa apartment ni Narujino at nakitang naka-strange juice ito kaya nagtaka siya kung saan ito nagpunta. Nang di niya maiugnay ang detalye, tinanong niya kung magkaibigan ba ang dalawa. Nang sumagot ng positibo si Strange Juice, nakaramdam ng kakaiba si ito kaya napapunta si Strange Juice sa banyo.
Pagdating doon, sinuot niya ang tinatawag na tumbaker na ibinigay ni Daihatsu. Gayunpaman, bago siya lumabas mula sa ibang lugar sa normal na anyo, nadula siya at nadapa kaya naisip ni ito na baka may lihim na pintuan sa kanyang banyo. Pinigilan siya ni Narujino na tingnan ang loob ng banyo at pinaniwala siyang magkaibang tao si Narujino at Strange Joyce. Narinig nila ang sigaw sa kwarto ni Ito at nang pumunta ay nakita si Raburang dinudukot ng lalaking kakaiba ang suot. Inutos ng lalaking ibigay si Muhi pero dumating si Daihatsung nakatumbaker at tinulungan si Strange Joyce na sipain pataas ang lalaki. Bago niya makilala ang salarin, nagkaroon ito ng power-up matapos kagatin ng isang pagong at natalo si Strange Joyce at Daihatsu. Inatake siya ni Muhi pero nasugatan ito gamit ang kutsilyo, ngunit sinabi niyang hindi madaling mamamatay ang oso at sinabihan si itong ibigay na. Habang inaabot ang kamay, napansin ni Yuta ang simbolo ng Kyumei sa kamay niya at nagpasya si Raburang magsilbing punching bag para kay Ito. Habang papalapit siya, hiniling ni Chiranosuke kay Yutang iligtas sila gamit ang kapangyarihan, na ngayon ay naapektuhan ng sinamon sa silid. Sa kabila ng pangingialam ni Yuta, nakatakas pa rin ang lalaking dala si Muhi, ngunit naharang siya ng lalaking si Kenji. Una siyang nilampaso ng lalaki, at sinabi sa kanyang bigyan siya ng 20 segundo para maghanda. Sa loob ng 20 segundo, tumakbo siya sa loob ng Korai House at bumalik na may superhuman strength. Natalo ang magnanakaw at nailigtas ni Kenji si Muhi, na mahiwagang gumaling mula sa natamo nitong mortal na sugat. Nang humupa ang lahat, dumating si Strange Joyce na hindi napansin ang sira niyang costume, upang kamustahin si Itong agad siyang nakilala. Inulat naman sa balitang ang may pakana ng bus hijacking na si Teraoka, ay nakakawala pa rin. Sa Korai House, nagreklamo si Yuta sa pagkawala ng ilang araw dahil sa anyong multo niya. Naalala niya ang insidente at nalaman na si Daihatsu ay hindi tao at isang robot na nagpapanggap. Ipinakita ni Chiranosuke ang camera feed sa silid ni Yuta at naroroon si Daihatsu na nakapambaba kaya naghinala siyang may kakaibang nangyayari. Kalaunan, kinumusta ni Narujino si Daihatsu sa repair shop habang inaayos ang kanyang cooling system. Habang pinag-uusapan si Tortleman, nakikinig si Rabura kay Narujino at Daihatsu at ipinaalam niya kay Itong nagtatrabaho silang dalawa para kay Strange Joyce. Nag-uusap rin sila tungkol sa isang handstand guide at mali ang intindi ni Rabura at ito at inakalang nagdadalang tao si Daihatsu. Sawa na sila sa usapang iyon kaya nagpasya si Rabura at Itong makialam. Habang wala naman si Ito, sumilip si Yuta at hindi sinasadyang nakamit ang necromancer level sa pakikialam sa kanyang computer. Nakita niya dito ang listahan ng mga biktima at kasama doon si Ito. Nakarinig siya ng sigaw na gigising sa mga patay mula sa repair shop at dali-daling pumunta doon at nakita si Raburang nakahandusay sa lapag matapos matuklasang si Daihatsu ay isang robot na nagpapanggap. Ipinahayag niyang siya ay imbensyon ni Professor Tenga na pumanaw 8 taon na ang nakalilipas at iniwan rito ang Korai House. Ginamit niya ang kakayahan para i-hack ang gobyerno at irehistro ang kanyang sarili bilang apo ni Tenga. Naalala ni Daihatsu nang siya'y nagising sa bahay na yon 20 taon na ang nakakaraan at tinuruan siya ni Tenga ng iba't ibang bagay. Sa kabila ng kahusayan sa mga bagay, hindi kayang maging athletic ni Daihatsu. Doon sinabi ni Tengang hindi siya dinisenyo bilang atleta kundi tagapag-alaga ng babaeng makikilala niya sa susunod na mga taon. Ang babaeng iyon ay si Narujino. Makikita ng kumakanta ang babaeng si Chiyoko nang ayain siya ng mga kaibigang si Pin at Geriko na makipaglaro sa kanila. Nang aksidenteng malaglag ni Chiyoko ang bola, minungkahi ni Pin kay Gerikong tumakbo sila. Sinabi ni Jerikong imposible dahil ang lab ay napapalibutan ng electric fence, ngunit nang magpumilit si Pin, nagpasya siyang kausapin si Ishigata upang makahanap ng paraan. Sa kasalukuyan, nagpasya si Raburang iwan ang stud mannequin sa silid ni Ito bago ang kanyang date. Samantala, iniulat sa balita ang estudyanteng si Shuro na namatay matapos mahulog sa gusaling ikinabahala ni Yuta dahil ang pangalan ay nasa listahan ng mga biktima bago pa man yun. Napagtanto niyang nasa panganib si Ito at sinabi ni Chiranosuking maaari itong matulungan sa pagsanib sa iba. Ipinaliwanag niyang kung ang tao ay malinaw ang isip, mas mahirap itong saniban. Kung ang tao rin ay may potensyal bilang spiritual medium, ay mas madali itong saniban. Ibig sabihin, si Rabura ang perpektong kandidato niya. Samantala, ang date ni Raburang si Gliss ay nag-text sa iba kung paano mapapahanga si Rabura, kaya binisita nila ito para tanungin ang hilig. Naglagay si Yuta ng sinamon sa isang bulsa, na tutulong sa pagsanib.
Pagdating roon, si Rabura ay naglilinis ng silid ng saniban siya ni Yuta upang ipaalam kay ito ang panganib, pero binomba lang siya ng mga tanong tungkol sa paboritong bulaklak, kanta, at merienda. Sumagot si Yuta ng random ngunit bago matalakay ang paksa, napuwersa siyang lumabas sa katawan at umangat sa The Witcher level. Nang gabi, nagkasama si Rabura at Gliss at binigyan siya nito ng turtle feed bilang merienda niya. Nang subukan niyang magpatugtog upang maisalba ang malalang date, muli siyang binigyan ni Gliss ng CD na hindi niya gusto at nagbigay rin ito ng Rafflesia, na isang bulaklak na amoy bulok na karnet dahil yon kay Yuta na sumanib sa kanyang katawan. Sinubukan ni Raburang magpanggap na natutuwa siya, ngunit kalaunan ay naubusan rin ng pasensya at sinabi ang nararamdaman. Binunyag ni Gliss na tinanong niya ang mga kaibigan nito na sinabing gusto ni Rabura ang mga bagay na yon para iprank siya. Walang naalala si Rabura pero tanda niya ang insidente 24 years na ang nakalipas kung saan gumagawa daw siya ng kakaibang mga bagay paggabi. Nagsusulat siya ng mga komplikadong equation at plano sa hinaharap ng tao't pinapadala habang tulog. Humingi siya ng tawad sa pagsigaw at nais niyang ituloy ang date nila. Gayunpaman, siniwalat ni Gliss na siya ay isang ahente ng National Defense Agency ng US at sinabi ang tungkol sa asteroid na papunta sa mundo. Inihayag ni Gliss na ang US ay nagpadala ng satellite na may mga missile upang harapin ito. Lubusang nagulat si Yuta nang matuklasan niyang ang Kyumi, na inakala niyang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay nag-upload pala ng virus sa control system. Ang mga skill ni Daihatsu ay lubos na kailangan, na ang gobyerno ng US ay nagpadala ng kunwaring kadate kay Rabura para lang dito. Sa kabila ng pahayag na siya'y ginamit, sinabi ni Gliss na naakit siya kay Rabura. Biglang dumating si Kenji na suot ang costume at nabisto ang pakay ni Gliss. Ngunit bago pa matapos, pinatulog ni Rabura si Kenji at pinatakas na si Gliss. Dumating si Daihatsu at sinabi kay Raburang mapagkakatiwalaan si Kenji. Gayunpaman, bigla ring nagsimula ang dalawang magtalo. Kalaunan, naging pool fest ito sa pagitan ng apat na babae. Nag-usap sila sa dahilan ng away at doon sinisi ni Daihatsu si Muhi. Ibinunyag ni itong si Muhi ay bigay sa kanya ng kapatid ni Raburang si Randu noong nakaraang buwan. Nagdulot ito ng isa pang argumento na nag-iwan ng marka ng kamay ni Rabura sa mukha ni ito't umalis. Nagkaroon ng malaking away ang grupo at nagka-panic attack si Narujino nang sila'y mag-alisan. Nagsimula siyang kumanta ng parehong kinakanta ni Chiyoko sa nakaraan at uminom ng tableta at doon nalaman ni Yutang siya talaga si Jericho. Paglaon, natagpuan ni Yuta ang bangkay ni ito at naalala ang panahong kasama ito. Sinisi niya ang sariling hindi na bago ang kapalaran at tinawag naman siya ni Cheranosuking makasarili. Sa galit, sinabi niyang wala siyang magawa, ngunit sinabi ni Cheranosuking mali siya. Napagtanto niyang maaari siyang bumalik sa nakaraan at iligtas si ito't sinabi ni Cheranosuking may skill na siyang pumunta sa kahit saan sa isang kondisyon. Kailangan niya ng matinding hangaring maligtas si ito. At dahil doon, bumalik sa oras si Yuta bago ito pumanaw. Natagpuan ni Yuta si itong nagbabasa ng email mula sa nag-imbita sa kanya sa dambana kung ayaw niya daw mawalan ng iba pang kamag-aral. Sinisisi niya ang sarili kaya nagpasya si itong pumunta sa dambana kung saan siya tinapos. Iniwan ni Cheranosuke kay Yuta ang tungkuling pigilan siya sa pagpunta. Ginamit niya ang sinamon at sumanib kay Rabura at nagpaliwanag kay Narujino. Samantala, nagtungo na si ito sa dambana at hiniling niya kay Daihatsung alagaan muna si Muhi. Nakita siya ni Narujino sa hagdan at pinigilan siyang umalis. Pero tumakbo si ito sa bubong at sinabing lubayan siya. Nang mahuhulog na sa bubong, hinawakan ni Narujino ang kamay niya at nakiusap na wag bibitaw dahil isa siyang mahalagang kaibigan. Makikita noon si Narujinong pinapatuyo ang buhok ni ito habang kinakanta ang narinig din kay Chiyoko sa lab. Nang tanungin, sinabi niyang natutunan yon kay Ishigata, na mananaliksik sa Huber Labs na nagdadaos ng genetic research. Gayunpaman, nang isa sa mga doktor ay magpasyang buksan at suriin ang utak ni Chiyoko, si Pin ay nag-transform at iniligtas siya. Ang usapan nila'y lumipat naman kay ito, na may gusto sa isa niyang guro. Minsan siyang hinatid nito ng gabi na, ngunit nakita ito ng mga kaklase at binuli hanggang sa sirain nila ang mga damit niya at gupitin ang kanyang buhok. Inilahad ni itong gusto niyang gayahin ang Death Note at gumawa ng listahan ng biktima kasama na ang mga pangalan ng mga nangbuli sa kanya. Gayunpaman, may nag-edit ng pangalan niya roon at nagsimulang totoong ubusin ang mga nasa listahan. Nailabas niya ang lahat ng sakit na matagal niyang itinatago at inaming sobrang natatakot mula nang makita ang kanyang pangalan sa videong iyon. Niyakap siya ni Narujino at nangakong poprotektahan siya kahit ano paman.
Sa kasalukuyan, naligtas si ito, ngunit hindi pa rin kontento si Yuta dahil nais niyang mahuli ang salarin. Kinabukasan, inaayos ni Daihatsu ang satellite link nang lapitan siya ni ito tuksuhin sa pagiging malapit kay Muhi kahit may no pet policy siya. Nang mapansin ni Daihatsu ang kakaiba sa dish, iniwan ni ito si Muhi nang makita kung gano'n na sila naging magkalapit. Kalaunan, habang ni-refill ni Narujino ang mga tableta, ay nakarinig siya ng ingay at nakita si Daihatsung binitin ng Turtle Man. Dinukot ng lalaki si Muhi at sinabi kay Daihatsung parusa iyon kay ito dahil hindi siya sumipot sa dambana kagabi at lumalabas roong siya ang nagpadala ng email kay ito. Nagmadali si Yutang iligtas siya pero di natagpuan. Pinayuhan siya ni Cheranosuking sagutin ang email at papuntahin siya sa rooftop ng Korai House na nagpataas ng level niya sa Awesome. Habang hinahanap ang sandata sa repair shop, naalala niya ang imbensyon ni Daihatsung maskrang nagpapahintulot sa anumang mukhang ninanais. Kasama ng voice changer, ang maskrang ito ay ang ultimate disguise. Pagkatapos, nag-text si Yuta kay Daihatsu traburang pumunta sa bubong at labanan ang Turtle Man para sa plano. Sa kabila ng alitan, nagpasya ang dalawang magtulungan para kay ito. Nagsuot si Daihatsu ng maskrat voice changer upang magkunwaring si ito at naghanda naman si Raburang sakalin siya. Gayunpaman, ang kanilang pinaplanong gawin ay pumalpak ng napakatindi dahil biglang naglabas dito ang pinupuntirya nilang Turtle Man ng baril. Nang magpaputok ito sa ilang direksyon para ipakitang totoo ang baril, nadamay si Kenji sa nagaganap at nahulog mula sa bubong. Nang tanggapin ni Daihatsu ang talim ng espada, nakita ni ito kay Kenji ang mga butas mula sa bala. Habang inaasikaso nito, napabaling siya sa pambaba nitong gumising sa kanya. Sa bubong, si Rabura ay malapit nang mapasabog ang utak, ngunit dumating si Kenji at tinadyakan ang ulo ng Turtle Man na parang veteranong soccer player. Binunyag niya ritong may suot siyang bulletproof plate mula umpisa. Dumating naman si Strange Juice kaya napalibutan na ang Turtle Man. Nang isipin nilang nakalamang na sila, nag-power up siya at lumalabas na isa rin siyang eksperimento mula sa Huber Lab. Napakalakas niya para sa kanilang dalawa at malapit nang tapusin si Strange Juice. Biglang lumitaw si ito at nagpa siyang saluhin ang bala para dito. Bago magpaputok si Turtle Man, kinumbulsyon siya at kinausap ang kanyang sarili. Sa kabuluhan, binunyag ni Kenjing nakikita si Yuta at humingi ng tulong dito. Sinaniban ni Yuta si Rabura at sinulyapan ang pambaba upang mapagana ang kapangyarihan. Nagpatuloy siya sa pagbugbog sa Turtle Man at nakita ang itim na kaluluwang umalis sa kanyang katawan. Pagkatapos, inasikaso ni Rabura si Daihatsung halos di nakaligtas sa bala. Inalis nila ang maskara ng Turtle Man na guro pala ni itong si Tomoda. Nang tanungin kung bakit yun ginawa, ibinunyag niyang dahil sa pag-ibig para dito. Sinabi niya sa grupong sinaniban siya ng espiritu ni Kyumi na siyang tumapos sa mga estudyante sa peking listahan ng biktima. Ang lahat ng ito ay kanyang plano at binigay niya ang katawan sa espiritu upang makaganti sa mga babaeng nambuli kay ito. Inilantad din niyang ang paggamit ng kapangyarihan ng Huber ay may malubhang epekto at maaaring magdulot ng kamatayan. Gusto ni Kyumi na makamit ang regen ability ni Muhi kung saan magiging isa siyang Dao at maaaring maging Huber ng kahit ilang beses. Labis na nagalit si ito sa pag-amin niya at sinipa si Tomoda sa mukha at sinabing kadiri siya. Kinabukasan, ipinagdiwang ng mga babae ang bagong taon at sa kabila ng pag-aalala ni Rabura sa asteroid na papunta sa mundo, sinabi ni Daihatsung hinak niya ang mga server ng gobyerno at walang dapat ipag-alala. Paglaon, kumanta si Narujino ng kantang napakasama na kaya nitong bumuhay ng nakahimlay. Nang tanungin siya ni Rabura kung siya ay nagmahal na, tumanggi siya pero nahiya nang banggitin si Yuta. Bigla namang may binunyag si Daihatsu. Hindi ito lalaki, kundi babaeng ang tunay na pangalan ay Iridatsu. Habang nagtatalo si Rabura at Narujino, tinanong ni ito si Daihatsu sa ibang bagay na tinatago kaya binunyag niya kung paano nakilala si Narujino. Maulan na tag-init iyon nang tumakas si Narujino sa laboratorio sa tulong ni Ishigata. Ngunit nang siya ay mahuhuli na, sinunog nito ang gusali kasama ang mga humahabol rito. Nagpasya si Daihatsung lisanin ang Tokyot manirahan sa bundok ng Omori kung saan umupa sila ng barong-barong at namuhay. Sinanay niya doon si Narujino ng ilang taon bago niya magising ang Huber powers. Isang gabi, binigay ni Daihatsu ang Strange Juice costume upang itago ang pagkakakilanlan niya at dinala siya sa Korai House. Ngunit sinabi niyang oras na para tapusin ang pagiging hero dahil may epekto ito sa katawan ni Narujino. Nang bumaba ang mga babae para magsindi ng malaking paputok, nawalan ng malay si Narujino dahil nakalimutan niyang punan ang kanyang gamot. Dumating si Kenji at kumanta ng parehong piyesang natutunan ni Narujino para kay Ishigata.
Nang magising ito, tumanggap siya ng tawag mula kay Daihatsu at bumaba. Biglang tumawag si Kenji kay Yuta at tinuro ang asteroid na papunta sa mundo. Nagsimulang matakot si Yuta at nagtanong kung posible ba yon. Sinabi ni Kenjing malalaman ang sagot kapag nakuha ang kanyang katawan, ngunit pinaalalang kailangan ang nandala-gandala para doon. Binigay ni Kenji ang libro na may blankong mga pahina maliban sa isang nagsasabing U-turn. Kailangan niyang bumalik sa nakaraan bago ang lahat ng ito. Ipinakita ni Kenji ang sarili at ipinahayag na siya ang nasa katawan ni Yuta. Sinabi niyang malaki ang pagkakamaling gagawin ng kasaysayan at siya pati ang marami pa ay nabigo sa misyong baguhin ito. Ang pag-asa ay nakay Yuta na at hinimok ito sa pagnanais na iligtas ang isang tao na tumutulong sa kanyang bumalik upang iligtas ang mga kaibigan. Nagising si Yuta sa katawan matapos ang aksidente sa bus at ito na ang pagkakataong mabago ang kasaysayan. Nang gabi, dumating siya sa kwarto at isinulat ang lahat ng pangyayaring inaasahan sa susunod na 10 araw. Gayunpaman, natulog lang siya noong December 25, kaya hindi niya alam ang nangyari noon. Agad siyang kumilos at lumitaw si Chiranosuke at ibinunyag na napanatili niya ang espiritual na kapangyarihan. Sinabi rin niyang hindi mababago ang kasaysayan ng walang permiso niya, at hindi maaaring sabihin sa iba ang hinaharap. Kung gagawin yon, tulad ng Yuta sa rooftop ay mabibigo ang kanyang misyon. Dito ibinunyag ni Chiranosuke kay Yutang may misyon siyang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagbangga ng asteroid. Ngayon, kinakailangan ni Yutang siyurin ang isang misyon para iligtas ang mundo habang umiiwas sa mga pambabang parang pro-athlete. Para makaiwas sa ganoong kapalaran, pinalagyan ni Chiranosuke ng talisman ang buong kwarto, tulad sa dating Yuta. Pagkatapos ay pinabukas niya ang encoder mula sa PC at binigyan ng walang laman na nandala-gandala. Gayunpaman, tumanggi si Yutang isulat ang U-turn dahil katumbas iyon ng pag-amin sa pagkatalo. Biglang dumating si Narujino sa pintuan at nagulat nang makita ang mga talisman na nakadikit sa kwarto. Natutunan niya mula kay Chiranosuke ito ay pumunta upang kumustahin siya at malinaw na may pagtingin ito sa kanya. Sa pagmamadaling makatakas sa sitwasyon, mabilis siyang umalis sa kwarto at iniwan si Yutang hawak ang librong parang timang. Dumating si Daihatsu at kinuha ang libro at nangakong ibabalik ito sa kanya mamaya. Pagkatapos, naalala ni Yuta ang mangyayari kaya nagmadali siyang kumilos para dito. Sinundan niya ang sariling espiritu kay ito at pinigilan siya upang magbago ang mga bagay. Ngunit ngayon ay natagpuan ni ito ang tunay na Yuta sa kwarto at nagalit dito. Nang makaalis, pumunta si Yuta kay Narujino para pigilan ang espiritong makita ang pambaba nito. Napunta siya sa ibabaw nito kaya pinaalis rin siya at hinahanap na ngayon ng espiritu ang kanyang katawan. Habang tumatakbo palayo sa espiritu, nabunggo niya si Raburang balak ihatid ang libro ni Narujino sa kanya. Bumalik siya sa kwarto upang pigilan ang espiritong muling makuha ang kanyang katawan. Dahil sa pakikialam, aksidenteng nabigay ni Rabura ang maling libro kay Narujino at napagtanto ni Yutang ang nakaraan at hinaharap ay konektado. Iniwan niya ang libro ni Narujino sa labas ng kwarto kung saan ito unang nakita. Kinabukasan, bumalik si Yuta mula sa lungsod at walang nakitang anumang mga clue. Sa pinto, nakita niya si Rabura at hiniling na makipag-ugnay sa magiging kadate. Bigla niyang napansin si Tomodang lumalabas ng Korai House at hinabol ito. Pinigilan siya ni Chiranosuke at pinaalalang di maaaring baguhin ang kasaysayan ng walang pahintulot. Sa bahay, sinabi ni Chiranosuke sa kanyang ang lahat ng nangyari ay lalong nagpalapit sa bawat isa na esensyal para sa tagumpay ng kanilang misyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinayagan si Yutang baguhin ang hinaharap. Sinabi rin niyang kung mabigo si Yuta sa misyon ay mawawala na talaga siya kaya dapat ay maging matalino sa mga aksyon. Nang tanungin kung bakit tinaboy ang espiritu sa katawan ng saniban ito, ipinaliwanag ni Chiranosuke ang isip ay humihiwalay sa kaluluwa kapag nasa estadong Huber ang katawan. Pinaalala nito ang nangyari 9 na taon na ang nakalipas ng si Pine, Geriko, at Chiyoko ay tumakas kasama si Ishigata sa Huber Lab. Sa kabuluhan, ang van ay dumiretso sa dagat at sa pagbagsak nito, silang tatlo ay naging Huber. Tinamaan ng kidlat ang van na nauwi sa pagpapalit ng kanilang katawan. Nang magising si Pine, nakay Chiyoko siya, kaya naman ang anatomiya niya ay babae. Ang katawan niya ay nakay Jericho, at nakay Jericho naman si Chiyoko. At kung hindi pa yon sapat, nakatanggap siya ng package mula kay Akina kung saan yon ang costume na sinusuot ni Kenji. Nang gabi, dumating si Yuta sa tahanang dismayado sa kawalan ng progreso. Binasa niya ang sulat mula kay Akina na nagpadala ng suit upang mabawasan naman ang pagiging miserable niya. Habang binabasa ito, ang mga pangyayari ay naganap gaya ng dapat sa background.
Nang dumating si Tomoda para dukutin si Muhi, sinuot ni Yuta ang costume at humadlang rito. Sa simula ay nilampaso siya ni Tomoda, kaya humingi siya ng 20 segundo tulad ng nakaraang Yuta. Sa sandaling yon, bumalik siya sa Korai House at hindi sadyang napatingin sa pambabang nagpagana sa kapangyarihan niya. Gayunpaman, nagmintis ang unang atake gaya ng nakaraang Yuta, kaya nagkaoras si Tomoda para tumakas. Pagkatapos itong habulin at bugbugin, nalaman niya ang plano nito tungkol sa ebolusyon ng mga tao sa kanilang susunod na yugtong tinatawag niyang dalyu. Pinasali niya si Yuta at iniwan ni Kyumi ang katawan ni Tomodang tumapos sa alitan. Nang malaman ng mga babae kung sino talaga si Strange Juice, pumasok si Yuta sa kwarto para sana kausapin si Daihatsu ng pribado. Dahil sa pinsala nito, dinala niya ito sa repair shop at tumulong sa pag-ayos ng kanyang fusion reactor. Nagtanong si Daihatsu kung paano na lamang robot siya, pero sa kabila ng magulong sagot ay nagtiwala pa rin siya. Sinabi rin noon ng lumikha kay Daihatsu ang tungkol sa lalaking tulad niya, kaya napaisip si Yuta kung paano nito nalaman ang lahat. Hula rin nitong sasali si Yuta sa sikretong grupo ng bayani ni Daihatsung Justice Punch, na dapat ay binubuo ng 5 miyembro. Matapos ang pag-aayos, tinanong ni Yuta kung paano nalaman ng propesor ang hinaharap, kaya pinakita niya ang isa sa mga imbensyon nito, na Hirizukaw. Ang aparato ay parang fax machine at ayon sa propesor, nagpapadala ito ng mga liham na humuhula ng hinaharap. Nang iugnay niya ito sa pag-sleepwalk ni Rabura ilang taon na ang nakalipas, ay hindi maintindihan ni Yuta kung ano talagang nangyayari. Kinabukasan, pinagalitan ni Chiranosuke si Yuta sa pagbali ng braso at binti ni Tomoda, pero sinabi ni Yutang walang ibang opsyon dahil tatapusin niya ang kaklase ni ito sa sunod na mga araw. Sinabi ni Chiranosuking dapat handa siyang isakripisyo ang dalawa para sa bilyon, pero binaliwala siya nito at umalis sa kwarto. Pumunta siya kay ito subalit natagpuan niya si Muhing naipit sa ilalim ng mesa. Habang tinutulungan ito, sa ilalim ay tumambad ang pambaba ni ito kay Yuta. Matapos mabugbog, ipinaliwanag niya ang sitwasyon, kaya nagtanong ito kung paano nalaman ang tungkol kay Muhi. Sinisi ni Yuta si Rabura at tinanong kay ito kung nasaan ang kapatid niyang si Randu. Sinabi ni itong darating si Randu sa hapon upang kumustahin si Muhi. Nang kausapin siya ni Yuta, ibinunyag ni Randung dati siyang tagasunod ni Kyumi at siya ang tinalaga upang dalhin si Muhi sa bundok ng Mekano. Gayunpaman, iniwan niya ang oso kay ito sa Korai House upang mapigilan sana ang proyekto. Sunod ay nagpanggap siyang naaksidente upang hindi mahuli, ngunit ang kanyang pag-arte ay hindi talaga kapanipaniwala. Bilang parusa sa pagkakamali, tumanggap siya ng matinding bugbog kay Kyumi. Nang gabi, lahat ay nagsaya sa Christmas party at kasama na dito si Yutang wala nun sa nakaraang siklo. Matapos ang sesyon ng karaoke na maaaring ipanlaban, napaisip ang grupo sa sunod na gagawin at nagmungkahi si Yutang maglaro ng paputok para sa bagong taon. Paglaon, nakita ni Narujino si Yuta sa rooftop at nagpasalamat sa pagtulong sa insidenteng nangyari sa bus. Pagkatapos sabihing binigyan siya nito ng nostalgia, tumalikod na siya pero biglang bumagsak. Nagtaka si Yuta at natuklasang nakalimutan na naman niyang punan ang tableta. Sa kwarto, nag-usap si Narujino at Yuta at sinabi niyang itigil ang paggamit ng kanyang Hoover powers. Sinabi nitong hindi maaari dahil may mga taong kailangan siya, pero sinabi ni Yutang ayaw ni Ishigatang mahirapan siya. Nang tanungin siya kung bakit kilala si Ishigata, kinanta niya ang tinuro nito at ipinakilala ang sarili bilang si Pine na may ibang katawan. Nagkaroon ng sandali ang dalawa at binunyag ni Narujinong siya pati si Geriko ay hindi nahanap matapos ang aksidente. Pagkatapos noon, lumipat sila ni Ishigata sa isang apartment ng 1 taon hanggang sila ay mahanap. Inutos ni Ishigata kay Narujinong tumakas at wasakin ang gusali para makawala sa mga humahabol. Nang pumanaw ito, umiyak si Narujino kung saan natagpuan siya ni Daihatsu. Kinabukasan, bumisita siya sa repair shop ni Daihatsu at hindi ito makita. Sinabi nitong nasa labas siya para bumili ng mga piyesa at bibisitahin si Yuta pagbalik. Samantala, sa isang podcast ay pinag-uusapan ang tungkol sa plano ng US na durugin ang paparating na asteroid gamit ang mga missile na masasabing wala talagang silbi. Nang maalala ang sinabi ni Gliss, sinubukan ni Yuta si Rabura, ngunit siya ay muling abala sa Peking exorcism. Pagbalik sa kwarto, sinabi niya kay Chiranosuke ang sitwasyon, pati pagbisita sa ilang institusyon kung saan nalaman niyang hindi talaga ubra ang mga misail. Napagtanto ng dalawang lahat ng sinabi ni Gliss ay kasinungalingan at hindi tatama ang asteroid sa mundo. Dumating si Daihatsu sa mapusok na damit kaya binigyan niya ito ng jacket upang makapagtakip. Nag-usap ang dalawa sa lagay ni Narujino at sinabi ni Yutang suriin ito ng pisikal.
Kinabukasan, nalaman ni Yutang si Shuro na biktima ni Tomoda ay buhay pa dahil binali niya ang braso at binti nito noong nakaraan. Dumating si Chiranosuke at hinikayat si Yutang hayaan na lang ang mga pangyayaring maganap tulad ng dati para magkaroon ng away ang grupo at magkaayos dahil mahalaga ito para sa misyon nila. Pagdating ng takdang oras, si Yuta ay nanonood ng away nila at sumingit sa tamang pagkakataon. Habang hinahabol si Gliss, nagduda siya sa mga desisyon niya at nagpa siyang hulihin na lang ito. Nagtagumpay siyang hulihin ito at nagbantang gagawing laro ng pilipitan ng daliri ang interogasyon. Nang mabalian ng isang daliri, ipinahayag ni Gliss na siya ang pinuno ng QMA Group at responsable sa lahat ng tungkol sa proyekto. Inamin din niyang hindi ubra ang mga misail sa asteroid, ngunit ito ay mauuwi sa kanyang totoong planong ibahin ang direksyon nito para tumama sa mundo. Ang tanging problema ay ang pag-hack sa mga server, kaya kailangan nila si Daihatsu. Nang sabihin ni Yutang hindi ito papayag sa ganoon, sinabi ni Gliss na siya ang hahack sa server ng mag-isa upang tiyakin kay Raburang maayos ang lahat. Kapag nagawa na niya ito, madali na lang para kay Gliss na makapasok sa server. Bago umalis si Yuta, bumagsak siya bigla mula sa anestesiang tinurok ni Gliss kanina. Sa kabila nito, lumaban si Yuta at sinugod pa si Gliss na lumalabas na may sarili ring Huber powers. Hindi lang iyon dahil suot din pala niya ang facemaker na sinabi niyang ibinigay sa kanya mismo ni Randu. Nagtanong si Yuta kung sino talaga siya pero siya ay nilampaso lang ni Gliss na parang isang basahan. Pagkatapos, inalis niya ang suot na maskrat labis na nagulat si Yuta dahil siya pala si Jericho na nasa katawan lang ni Pine. Tumanggi si Yutang maniwalang tinahak niya ang landas na ito at nawalan ng malay kaya naman nasa alanganin ang kapalaran ng mundo. Samantala, ipinaalam ni Rabura kay Daihatsu ang lahat ng nalaman kay Gliss. Kinabukasan, si Yuta ay nagmadali sa lab pero natuklasan niyang nahack na nito ang mga server para kay Rabura kaya naramdaman niyang tila huli na ang lahat. Sa bubong, natuklasan niya ang kahong nakakabit sa satellite link na inimplant ng QME upang hadlangan ang koneksyon nito. Nailunsad na ang mga misail at tila tapos na ang misyon ni Yuta at siya'y nabigo. Sa kwarto, naalala niya ang mga panahong nasa lab at nakita si Jericho at Chiyokong nagtatalo dahil sa singsing. Sa kabila ng mga pagkakaiba, nagkaayos sila at napaisip siya kung anong naging problema. Sinabi ni Chiranosuking umaasa siya kay Yuta, ngunit dahil sa bagong pangyayari ay dismayado na sa kanya. Pinayo niya kay Yutang ipasa na ang sulo sa sunod na yuta at pinasulat ang U-turn sa libro. Sa ika-29, inimbitahan siya ni Ito Trabura sa isang hotpot, ngunit sinabi niya sa kanilang iwan siya. Ngunit agad niyang napagtantong si Ito ay hindi pa nakatanggap ng email na pumunta sa dambana, kaya sumama na siya sa kanila. Di sila nagtipon sa kwarto ni Narujino, ngunit nakakagulat na late si Ito sa hotpot. Nang puntahan siya ni Yuta at Narujino, natagpuan nila ang bintanang nakabukas at labis silang natakot. Dumating ang mensaheng sinasabing hawak si Ito at pinapupunta sila sa dambana na nagtakda ng eksena para sa isang rescue mission. Nagmadali sila sa lokasyon at nakita si Jerichong hawak ang walang malay na si Ito. Nakilala siya ni Narujino at nang magbanta si Jerichong tatapusin si Ito, naghuber siya para protektahan ang sarili. Pinalaya ni Jericho si Ito, ngunit ang ginawang transformation ay may malaking epekto sa stamina ni Narujino. Minungkahi dito ni Jericho ang planong maging dalyu para magawa niyang maging Huber kahit gaano katagal. Nakialam si Yuta at sinabing hindi pa kumpleto ang dalyu, ngunit nagulat siya nang makitang ang nabaling daliri ni Jericho ay gumaling na. Nalaman ni Yuta sa espiritu ni Kyumi na kailangan si Muhi upang maging dalyu, ngunit makikitang ang dalyu ay kumpleto na. Iniisip ni Jerichong lahat ng hirap sa mundo ay mula sa imperpeksyon ng tao. Nais niya ng huling ebolusyon para gawin silang perpektong parang update sa sangkatauhan. Inihayag din niyang naging alagad siya ni Kyumi at umakyat ng ranggo kung saan nasa kanya na ang buong otoridad sa buong grupo ng Kyumi. Inakala niyang magiging mag-isa sa tuktok, ngunit maswerteng natagpuan ang mga kaibigan sa insidente ng boss. Sinabi ni Narujinong matagal niyang hinintay na magkita sila at gawin ang mga karaniwan sa mga babae, ngunit ang makitang ganito si Jericho ay nakakalungkot. Binaliwala niya ang mga pakiusap at sinabi ni Jerichong may arko siyang hinanda para sa kanila kung magiging mga dalyo sila. Nang umalis si Jericho, nagbahagi si Narujino at Yuta ng sama ng loob kung saan si Yuta ay binuhos na lang ito sa mga kagamitan sa kwarto. Bigla niyang naalala ang mga sandaling kasama ang mga babae sa Kurai House at nagkaroon ng bagong determinasyon. Natagpuan niya si Narujino sa rooftop at nagkaroon sila ng sandalit nangako si Yuta ng bagong kinabukasan kung saan mamumuhay sila ng masaya. Sa kwarto, sinuot niya ang hero costume at naghandang basagin ang siklo.
Sinabi niya ang lahat kay Daihatsu, na sinisisi ang sarili sa naging sitwasyon at gusto munang mapag-isa para makapag-isip ng solusyon. Kinabukasan, sinimulan nilang dalawa ang Operation Peacemaker, na layuning wasakin ang asteroid gamit ang ilang libong misail. Si Daihatsu ang bahala at hahak sa mga server ng militar para ilunsad ang mga misail. Gayunpaman, dahil sa mga limitasyon ay kailangan niyang hintayin marating ng target ang gravity ng Earth kaya ito ay masasabing last stand. Sinabi ni Daihatsu ang pulisya, pati militar ay malalaman ang kanyang mga ginagawa at susubukang makialam at doon naman papasok si Yuta. Sa loob ng 100 minutong kailangan ni Daihatsu ay dapat niyang protektahan ang Korai House. Sinabi ni Yutang pagdating ng oras na yon ay kailangan niyang makita ang pambaba nito pero di lang pagiging Huber ang magigising. Matapos mamarkahan ang kanyang mukha ng sapatos ni Daihatsu, nakikinig ang iba pang mga babae sa kanilang usapan. Dahil ang kabiguan ng misyon ay nangangahulugang katapusan, nagpasya ang grupong magparty sa pagkakataong iyon. Nang maubos ang mga paputok, sinabi ni Daihatsu may espesyal siyang paputok para sa okasyon. Nang umalis ang tatlo upang tingnan ito, sinabi ni Daihatsu iyon lang ang nais niya at maaari nang mawala ng payapa. Pagkatapos ay nilabas niya ang combat robot na Kaku Maker at pinagana para maglunsad ng isang malaking paputok. Gayunpaman, bago ito magawa ay sinabi ng mga babaeng alam na nila ang tungkol sa misyon pati ang lahat tungkol kay Yuta. Gustong sumama ni Narujino pero sinabi ni Daihatsu tapos na ang pagiging bayani niya. Inihayag din niyang nang suriin ito kamakailan, nalaman niyang si Narujino ay nasa bingit na ng buhay nito at hindi na dapat mag-transform kahit kailan. Sinabi ni Narujino kaya pa niyang lumaban ng hindi nagiging Huber dahil ito ang pinaghandaan niya ng 8 taon. Dahil sa determinasyon, pumayag si Daihatsu sa kondisyong ihihinto niya ang operasyon kung sakaling maisipan ni Narujino maging Huber. Dahil dito, opisyal na silang inihayag ni Daihatsu bilang 5 Justice Punch at ginawang pinuno ng grupo si Narujino. Habang pinapailaw ng paputok ang kalangitan, handa na ang grupong iligtas ang mundo. Kinabukasan, nakikipaglaban na si Yuta nang maalala niya ang naging usapan nila ni Chiranosuke nang sabihin nitong hindi niya nakita ang ganoong hinaharap sa bilyong mga timeline na kanyang nasaksihan. Kumuha siya ng martilyo mula sa kwarto at sumabak sa aksyon. Nang maipit ang kapitan ng grupo, nalaman niyang ang mga ito'y mula sa grupo ng Kyumi, at hindi sila titigil anuman ang mangyari. Habang ibinabalita kay Daihatsu ang matagumpay na pagdepensa sa katimugan, abala rin si Narujino sa paglaban sa militar sa Hilaga. Nang maubos ang bala ng baril, pinakita niya ang kasanayan sa hand combat at pinalayas ang puwersa. Samantala, si Rabura at ito ay nagbabantay sa kanluran at silangan sa bubong. Napansin ni Rabura ang mga tangkit helicopter ng militar na papunta sa kanila, na senyales na sila ay hindi magiging ligtas sa kanilang posisyon. Nagbigay ang militar ng 10 minuto para sila'y sumuko nang dumating si Jericho sa Hilaga at tinanong ang desisyon ni Narujino. Nakiusap si Daihatsu huwag iwan ang mga posisyon pero dumipensa pa rin si Yuta kay Narujino. Sa harap ng katotohanan ang lahat ay magiging biktima kahit sila ay maging dalyo, nagpasya silang dalawa na manatili sa kanilang posisyon at lumaban. Naglabas si Jericho ng hukbo ng dalyo upang guluhin si Yuta at Narujino dahil siya ay papunta sa Korai House para kay Daihatsu. Umalis naman si ito sa kanyang posisyon at pumasok sa Kaku Maker kung saan ang mga kontrol ay nakaayon sa mga larong magaling siya. Nagbabala si Daihatsu pero gusto niyang magkapakinabang at humarap sa US Army ng mag-isa. Samantala, pagod na si Yuta at Narujino dahil sa napakaraming mga kalaban nang magulat sila kay Rabura na lumalabas na sinaniban pala ng kaluluwa ni Yuta. Sinabi niya sa dalawang habulin si Jericho at may 6 na minuto siya upang tapusin ang dosenang mga dalyo. Sa kabila ng pagpabor ng sitwasyon sa Justice Punch ay natapos na ang kanilang 10 minuto at nagpaputok na ang militar sa Korai House. Bago tumama ang mga misail, pinagana ni Daihatsu ang force field upang salagin ang mga pinsala. Gayunpaman, habang hinaharap ni ito at multong Yuta ang mga kalaban, si Jericho ay papunta na sa Korai House. Nang pumasok si Narujino at Yuta sa lab ay natagpuan nilang di na ito maayos. Nandoon din si Jericho at hindi na tinag sa kanyang ginawa. Nagsimula sila ni Yuta ng isang laban na maihahambing kay SSB Vegeta at kay Oken Goku. Kasabay nito ay nagluluksa naman si Narujino at ito sa nawalang kaibigan. Gayunpaman, naalala ni Narujino ang sinabi ni Daihatsu huwag sumuko. Habang papalapit ang general ng militar sa Korai House, lumamang si Yuta kay Jericho pero nagpa siyang huwag itong tapusin. Nagkamali siya dahil si Jericho ay sumugod habang nagrereklamo sa paghihirap na kanyang pinagdaanan sa mga taong nagnanais na kopyahin ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito'y nais niyang tapusin ang lahat ng D-Huber.
Nang tatapusin na niya si Yuta, dumating si Narujino at sinalag ang tama. Naging huber siya at lumalabas namang ang general ng militar, ay sinaniban ni Kyumi, na patuloy na hinahanap si Muhi. Bago barilin si ito, dumating si Rabura at pinatulog siya. Gumana ang backup power ni Daihatsu at sinabi niya kay itong tulungan siyang ilunsad ang natitirang missile. Nang biglang magamit ni Rabura ang pagiging priestess, siya, si Daihatsu, at Narujino ay sabay-sabay na tinapos ang kanilang misyong nagmarka ng kanilang tagumpay. Pagkatapos, bumagsak si Narujino dahil sa pagiging huber, at tila pumanaw sa mga kamay ni Yuta kaya tila walang kabuluhan ang lahat. Gayunpaman, dumating si Jerichong biglang nagbago at sinabing may oras pa, at maaari silang bumalik sa kanilang mga orihinal na katawan kung silang lahat ay magiging huber. Makikita ng tinanong ni Pin ang mga babae kung bakit sila nagtatalo kaya ipinahayag ni Chiyokong si Jericho ay gusto siyang bigyan ng singsing para sa kasal. Gayunpaman, inihayag ni Jerichong promise ring iyon at ginawan niya ang tatlo upang manatiling magkakaibigan. Nang makita ang nakaraan, sinabi ni Yutang hindi niya hahayaan si Jerichong ituloy ang plano. Hindi niya ito mapapatawad at dapat siyang mabuhay para magbayad sa mga kasalanan. Dito nagpasya si Pine na ibalik ang sariling katawan nito, na orihinal na pagmamay-ari ni Chiyoko. Sa kabila ng pakiusap na huwag magsakripisyo para sa kanya, naalala ni Pin ang pangakong protektahan siya, na kanyang sinelyo ng halik sa noo. Sa kasalukuyan, si Narujino o Chiyoko ay umiiyak sa walang buhay na si Yuta, at ang mga missile ay sinira na ang asteroid sa labas ng Earth. Ang sumabog na asteroid ay naging magandang meteor shower, at naligtas ang sangkatauhan sa sakripisyo ni Pine. 49 days matapos ang pangyayari, sinamon ni Rabura ang kaluluwa ni Yuta sa kanya, na nakaligtas pa rin dahil ang timeline ay nasagip. Matapos ang maikling usap, sinabi niyang pupunta siya sa nakaraang 25 years at sasanib sa batang Rabura upang ipadala ang schematic ni Daihatsu pati ilang mga bilin kay Professor Tenga. Pagkatapos ay pupunta siya sa December 21 kung kailan nangyari ang sabas at sisimulan ulit ang proseso. Bago umalis, sinabi niyang huwag gaanong mag-isip at mag-focus lang sa buhay. Si Jericho namang umalis para maging mas mabuting tao ay nakita ang kaluluwa ni Yuta sa langit. Sa Korai House, nagkaisa ang mga babae upang magdala ng handog sa nawalang kaibigan at lumalabas na iyon ay kanilang mga pambaba. Narinig nila ang ingay sa kwarto ni ito at natagpuan ang pusang kinupop ni ito matapos siyang hikayatin ng kanyang kaklase. Nang sabihan siyang pangalanan ng pusa, nagkataon namang ang binigay ni Narujino dito ay Chiranosuke. Nagtapos ito kay Muhi at Chiranosuking naghabulan sa Korai House at masaya ring nakigulo ang mga babae dito.